Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang dalagang nakilala sa pangalang Mira. Masiyahin, magalang at mapagbigay. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Para bang may anino na siyang laging sumusunod sa kanya. Isang nilalang na hindi niya nakikita, pero ramdam niyang palaging nasa paligid. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sikreto ng gabi. Si Mira ay lumaki sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at awit. Palapit sa masukal na kakahuyan, mag-isa lang siyang nakatira dahil matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng mga kapitbahay, kahit mag-isa siya, hindi mo maririnig na nagrereklamo si Mira. Mahilig siyang magtanim ng gulay at mag-alaga ng mga hayop. Pero tuwing dapit hapon, makikita mo siyang nakatingin lang sa malayo sa kakuhyan. Parang may hinihintay. Minsan, tinatanong siya ng matandang si Aling Rosa. Mira, ano bang tinitingnan mo riyan araw-araw? Ngumiti lang si Mira at sumagot. Wala po. Parang may kung anong tumatawag sa akin mula sa loob ng gubat. Hindi na muling nangulit pa si Aling Rosa. Pero mula noon, may kakaibang kaba na siyang nararamdaman. Isang gabi, habang malakas ang ulan, biglang nawala ng kuryente sa buong baryo. Habang nagsisindi ng kandila si Mira, napansin niyang may mga yabag sa labas ng kanyang bahay. Akala niya, baka lang yun ng kapitbahay. Pero nang silipin niya sa bintana, may anino siyang nakita sa may puno ng mangga. Nakatayo lang at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Pinilit niyang huwag isipin. Ngunit kinabukasan, pagising niya, may mga bakas ng paa, putikan mula sa labas, papunta mismo sa ilalim ng kanyang bintana. Mula noon, gabi-gabi na siyang nagigising sa mga kaluskos at mahihinang katok sa dingding. Isang gabi, napanagnipan ni Mira na may babaeng nakaputi na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Duguan ang mga paa nito at nakangiti sa kanya habang sinasabi, Halika, Mira. Patagal na kitang hinihintay. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Pagtingin niya sa sahig, may mga bakas ng paa. Hindi kanya, basa at may halong putik. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay si Mira na naglalakad papasok sa kakahuyan na walang sapin sa paa. Ang sabi nila, parang wala sa sarili si Mira at walang sumubok na pigilan siya dahil takot ang lahat. Lumipas ang 2 araw, hindi na bumalik si Mira. Nagsimulang maghanap ang mga taga-barangay. Dala ang lampara at flashlight. Sa gitna ng kakahuyan, natagpuan nila ang kanyang mga tsinelas at isang peraso ng kanyang damit na may bahid ng dugo. Pero si Mira wala. Ang sabi ng matatandang manghihilot, baka raw tinawag siya ng mga espiritu ng gubat. Simula noon, wala nang naglakas loob pumasok doon kahit araw. Pagkaraan ng ilang linggo, isang bagong pamilya ang lumipat sa bahay ni Mira. Isang gabi, habang nagluluto ang bagong may-ari, narinig niya ang mahinang tawag ng isang babae mula sa kwarto. Pagtingin niya roon, wala namang tao. Ngunit sa salamin, anino ni Mira ang nakita. Nakatayo sa likod niya, maputla at may ngiti na parang may galit. Kinabukasan, umalis ang pamilya at hindi na muling bumalik. Hanggang ngayon, si
sinasabing may ilaw na biglang umiilaw sa bahay ni Mira tuwing alas 12 ng gabi at may maririnig kang tinig na bulong. Halika, patagal na kitang hinihintay. Ang bahay ni Mira ay nananatiling nakatayo hanggang ngayon, tahimik pero puno ng mga alaala. May mga naglalakas loob dumaan pero walang nagtatagal. At kung minsan, kapag napadaan ka roon, huwag kang lalapit kapag may tumatawag sa iyo mula sa gubat. Baka hindi tao ang bumubulong sa iyo. Baka si Mira yon, naghihintay pa rin. Kung napanood nyo ang kwento tungkol kay Mira, alam nyong matagal nang walang lumipat sa bahay niya. Pero nitong nakarang taon, may pamilyang naglakas loob tumira doon. Sabi nila, mura lang daw ang renta at wala silang tiwala sa mga sabi-sabi ng mga taga-baryo. Pero pagkatapos ng ilang linggo, may mga nangyari na hindi maipaliwanag. Ito ang totoong karanasan ni Carla. Isang ina na lumipat sa bahay ni Mira, kasabay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Araw ng linggo nang lumipat sina Carla sa baryo ng San Isidro. Tahimik ang lugar, puro puno at hangin na amoy damo at lupa. Ang bahay medyo luma na, kahoy, may lumang bintanang kapis at mga pako na kalawangin. Pero maganda ang paligid, may taniman sa likod at poso sa harapan. Unang gabi pa lang, nakaramdam na si Carla ng kakaiba. Habang inaayos niya ang mga gamit, parang may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng sahig. Akala niya pusa, pero nang silipin niya, wala naman. Nang sumilip siya sa bintana, may nakita siyang babaeng nakaputi na nakatayo sa may kakahuyan. Matagal itong nakatingin hanggang sa pumikit si Carlang saglit at pagdilat niya, wala na. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang anak ni Carla na si Lyra, 3 taong gulang pa lang, lagi may kausap sa silid niya tuwing gabi. Isang gabi, tinanong ni Carla, Anak, sino yung kausap mo? umiti lang si Lyra at sabi, Si Ate Mira po, ang bait niya. Lagi niya akong ibigyan ng bulaklak. kinilabutan si Carla. Kinabukasan, nakita niya sa lamesa ang isang kumpol ng puting bulaklak. Bulaklak na hindi naman tumutubo sa paligid ng bahay. Ika-14 ng Agosto, hating gabi, umihip ng malakas ang hangin at biglang namatay ang ilaw. Habang hinahanap ng asawa ni Carla ang pusporo, narinig nila ang mahinang tawa ng babae mula sa labas ng bahay. Isang tawang mahaba, malamig at parang galing sa malayo. Lumapit si Carla sa bintana at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang may babaeng nakatayo sa gitna ng bakuran. Basa ang buhok, nakasuot ng lumang duster at duguan ng mga paa. Ang mukha nito, walang mata. Sumigaw si Carla at mabilis na sinindihan ng asawa ang lampara. Pero nang lumiwanag, wala na ang babae at tahimik na uli ang paligid. Ngunit nang tumingin siya sa sahig, may mga bakas ng paa. Basa, papasok ng bahay. Kinabukasan, biglang nagkasakit si Lyra. Laging umiiyak at sinasabi niyang may babaeng ayaw siyang paalisin sa bahay. Dinala siya ni Carla sa albularyo sa kabilang baryo habang ginagamot ang bata. Biglang nagsalita si Lyra, busis ng matandang babae. Bahay ko to. Ayaw kong may ibang nakatira rito. Napatayo si Carla, nanginig. Ang albularyo, agad sinindihan ng insenso at sinabihan, Ang kaluluwa ni Mira ay nandito pa. Nakagapos siya sa lugar kung saan siya nawala. Ipinayo ng albularyo na umalis sila bago magtakip silim. At iyon nga ang ginawa ni Carla. Paglabas nila ng bahay, lumingon siya saglit
At sa bintana nakita niya si Mira. Ngumiti ito at kumaway. Lumipat ng bahay si Carla at hindi na bumalik sa San Isidro. Pero minsan, tuwing gabi, sinasabi ni Lyra na nakikita pa rin niya si Ate Mira sa panaginip niya. Nakaupo sa ilalim ng puno at may bulaklak sa kamay. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa baryo. Walang gustong lumapit, lalo na kapag malakas ang ulan. Sapagkat sinasabi ng mga taga roon, tuwing madilim ang gabi, may batang naririnig at tumatawa sa loob ng bahay. Kasabay ng tinig ng isang babaeng bumubulong, "Halika, matagal na kitang hinihintay." Minsan, may mga bahay na hindi dapat pinapatirahan at may mga kaluluwang hindi pa handang lumisan. Si Mira, isa lang siya sa marami. Pero kung sakaling may marinig kang tawa sa gabi, huwag kang titingin. Baka siya rin yun, naghahanap ng kapalit. Noong Setyembre 2, isang grupo ng mga content creator mula sa Batangas ang nagpunta sa baryo ng San Isidro, kung saan matatagpuan ang bahay ni Mira. Ang lumang bahay na halos 3 dekada nang walang tumitira. Ang sabi ng mga taga roon, kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng magpalipas ng gabi roon. Pero ang grupo, gusto lang daw gumawa ng content. Ipinayo ng albularyo na umalis sila bago magtakip silim. At iyon nga ang ginawa ni Carla. Pagla silang dumating, si Rico, ang vlogger at team leader. Si Ella, ang camera woman. At si June, ang audio tech. Bago sila pumasok sa bahay, nakausap nila si Mang Ben, ang tagapangalaga ng lupa. Tahimik ito pero binalaan sila. Pag tumugtog ang orasan ng 2:00, lumabas kayo, huwag kayong magpatuloy. Natawa lang si Rico. "Sir, content lang po ito. Wala kaming ginagawang masama." Ngumiti si Mang Ben pero hindi tumingin habang papalayo ito. Narinig nilang bumulong, "Sana kayanin niyo." Pagpasok nila sa bahay, namoy nila agad ang lumang kahoy at alikabok, mga sirang litrato sa dingding at isang lumang piano sa gilid ng sala. Pinuksan ni Ella ang kamera. "Check audio. Okay, rolling." Habang nag-iikot sila, napansin ni John na malamig sa loob. Kahit walang hangin. "Parang may aircon dito ah," biro niya. Pero nang sukatin niya gamit ang thermometer app, bumaba ang temperatura sa 13 degrees Celsius. Sa kabilang kwarto, may lumang salamin. Habang nagpi-frame si Ella ng shot, napansin niyang may nakatayo sa likod ni Rico. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakaputing duster at nakangiti. Pagharap ni Rico, wala na. Ang salamin, may bakas ng kamay. Basa. Habang nagpapatuloy sila sa pag-record, biglang tumunog ang lumang orasan sa sala. Eksaktong 2:00 na. Sabay-sabay silang napatingin at biglang nagsimulang umihip ang hangin. Narinig ni Ella sa headset niya ang mahinang boses ng babae. Bakit kayo nandito? Sinubukan nilang tumakbo palabas pero hindi bumukas ang pinto. Nang lingunin ni June ang hagdan, may babaeng bumababa dahan-dahan. Nakayuko, duguan ng paa, sa bawat takbang, tumutunog sa sahig. Si Rico agad na kinuha ang kamera at nagsisigaw, "Lumabas na tayo! Ella, halika na!" Pero nang humarap siya, wala na si Ella. Tanging kamera niya na lamang ang naiwan sa sahig, nakatutok sa kisame. Ilang araw matapos ang insidente, natagpuan ng mga pulis ang kotse nila malapit sa ilog. Walang laman, ngunit sa loob ng bahay ni Mira, nakuha nila ang kamera ni Ella. Nang i-play ng mga otoridad ang footage, ito ang laman. Si Ella umiiyak habang hawak ang kamera. Sa likod niya, maririnig ang sigaw ni Rico at June. "Tumakbo ka! Huwag kang lilingon!" Pero nang marinig niya ang boses ng isang bata na nagsabing, Ate, tulungan mo ako. lumingon siya. Sa sandaling iyon,
Nakita sa video na may kamay na humila sa kanya papasok sa dilim. Ang huling frame, ang mukha ng babaeng duguan, si Mira, nakatingin ng diretso sa lente ng kamera at ngumiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Rico, Ella at June. Ang bahay ni Mira muli na namang sinarado at pinako ang mga pinto. Pero ngayon, ayon kay Mang Ben, tuwing Setyembre, may mga ilaw pa ring makikita sa loob. At sa mga gabing umuulan, maririnig mo raw ang boses ng babae mula sa lumang piano. May mga lugar na ayaw talagang patahimikin ng mga alaala at may mga kaluluwang hindi nakakalimot. Ang bahay ni Mira, isa lang sa mga patunay na minsan ang kasaysayan ay hindi basta't natatapos kundi paulit-ulit na binubuhay. Noong 1994, dumating sa baryo ang isang bagong guro, si Arvin Ramos, gwapong taga Maynila na itinalaga bilang guro sa San Isidro Elementary School. Madalas siyang bumibisita sa bahay ng mga De La Peña dahil kay Mira. Si Mira na tahimik, magalang at maganda kahit laging nakaputing duster. Tuwing hapon, naririnig sa buong baryo ang tugtog ng piano ni Mira at si Arvin ang madalas na nanonood sa labas. Hanggang isang araw, inamin ni Arvin ang kanyang nararamdaman. Mira, walang araw. Babalikan kita kapag natapos ko ang kontrata ko sa Manila. Ikaw ang aking pakakasalan. Ngumiti lang si Mira at tumango. Ngunit sa araw ng kanya pangakong pagbabalik, hindi na siya dumating. Lumipas ang mga buwan. Araw-araw hinihintay ni Mira ang pagbabalik ni Arvin. Hanggang isang gabi, may dumating na balita. May kasal daw si Arvin sa Maynila sa anak ng mayamang negosyante. Gumuho ang mundo ni Mira. Araw-araw ay umiiyak siya sa harapan ng piano at paulit-ulit na tinutugtog ang paborito nilang kanta. Ang mga kapitbahay nagsimulang makarinig ng kakaibang tugtog tuwing gabi at sa gabing yon, naririnig daw nila si Mira na umiiyak kasabay ng mga hampas ng hangin at lagaslas ng ulan.